Ang kwento ng Adidas ay opisyal na nagsimula noong 18 ng Agosto 1949 nang irehistro ni Adolf Adi Dassler ang kumpanya sa bayan ng Bavaria, Alemanya. Ang pangalang Adidas ay binuo sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang palayaw na Adi at ang unang tatlong titik ng kanyang apelyido na Das. Bago ang opisyal na pagtatatag nito, si Adolf Dassler ay matagal nang gumagawa ng mga sapatos. Noong dekada 1920, nagsimula siyang magdisenyo ng mga sapatos na pang-atleta sa loob ng silid-labahan ng kanyang ina. Noong Hulyo 1924, sumali sa kanya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rudolf Dassler at magkasama nilang itinayo ang Dassler Brothers Shoe Factory. Ang magkapatid ay nagkaroon ng magandang hatian sa trabaho. Si Adolf ang nakatuon sa paggawa at pagdidisenyo ng sapatos habang si Rudolf ang namamahala sa pagbebenta at pagmemerkado. Ang unang malaking tagumpay ng magkapatid ay naganap noong 1936 Summer Olympics sa Berlin. Naglakbay si Adolf Dassler sa itong gamitin ang kanyang likha sa mga paligsahan. Ang disenyong ito ay naging makasaysayan dahil nanalo si Jess Owens ng 4 na gintong medalya habang suot ang sapatos ng mga Dassler. Dahil sa tagumpay na ito, nakilala ang kanilang kalidad sa buong mundo at mabilis na tumaas ang demand para sa kanilang mga produkto mula sa mga atleta ng iba't ibang bansa. Sa usapin ng pagmamayari, ang Adidas ay hindi kontrolado ng pamilya Dassler sa kasalukuyang panahon. Matapos ang pagpanaw ni Adolf Dassler noong 1978, ang pamamahala ay napunta sa kanyang asawa na si Keith at sa kanyang anak na si Horst Dassler. Noong pumanaw si Horst noong 1987, ang kumpanya ay pumasok sa isang yugto ng krisis sa pananalapi. Dahil dito, noong 1989, ipinagbili ng mga tagapagmana ng pamilya Dassler ang kanilang mga shares sa Pranses na negosyante na si Bernard Tapie. Ang pamamalakad ni Bernard Tapie ay naging mabuhay dahil sa mga skandalo at utang, kaya naman noong 1993, ang kontrol sa kumpanya ay nailipat kay Robert Louis Dreyfus. Si Robert Louis Dreyfus ang nagligtas sa kumpanya mula sa pagkabangkarote sa pamamagitan ng pagbabago sa estratehiya sa pagmemerkado at paglilipat ng produksyon sa Asya. Noong Nobyembre 1995, opisyal na naging isang pampublikong kumpanya ang Adidas sa pamamagitan ng initial public offering nito. Ngayon, ang Adidas AG ay isang holding company na nakalista sa Frankfurt Stock Exchange. Ang mga may-ari nito ay ang libu-libong mga shareholder o mamumuhunan sa buong mundo, kung saan ang malalaking institusyong pinansyal ang humahawak ng mayorya ng mga stocks. Ang operasyon ng buong korporasyon ay pinamumunuan ng isang board of management na pinangungunahan ng kanilang chief executive officer. Ang pagsikat ng Adidas ay hindi isang tsamba kundi resulta ng konkretong inobasyon at stratehikong pagpoposisyon sa mga palakasan. Ayon sa opisyal na record ng kasaysayan ng Adidas Group, ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang patuloy noong panahong iyon. Umuulan noong araw ng pinal ng laro na nagdulot ng maputik at madulas na laruan. Ginamit ng kupunan ng Alemanya mga sapatos ng Adidas ng may teknolohiya ng napapalitang screw-in studs o pako sa ilalim ng sapatos. Ang inobasyong ito ay nagbigay sa mga manlalarong Aleman ng mas mabuting kapit sa lupa kumpara sa kanilang mga kalaban. Ang tagumpay ng West Germany sa larong iyon ay nagdala ng katanyagan sa Adidas bilang isang tatak na kayang magbigay ng solusyon sa mga kritikal na pangailangan ng mga atleta. Ang pagkakaroon ng higit sa isang logo ng Adidas ay madalas nagiging sanhi ng kalituhan sa mga mamimili. Subalit ito ay isang matalinong estratehiya sa pamamahala ng arkitektura ng tatak. Sa kasalukuyan, dalawang pangunahing logo madalas makita sa kanilang mga produkto. Ang trefoil at ang performance logo na kilala rin bilang 3 bars o mountain logo. Ang unang orihinal na pagkakakilanlan ng kumpanya ay ang simpleng 3 guhit o 3 stripes. Noong una, ang mga guhit na ito ay nilagay ni Adolf Dassler sa gilid ng mga sapatos para sa praktikal na rason. Upang bigyan ng suporta, katatagan at tibay ang struktura ng sapatos habang tumatakbo ang atleta. Noong 1952, binili ng Adidas ang eksklusibong karapatan sa paggamit ng 3 guhit mula sa isang Finnish sports brand na Karu Sports halagang katumbas ng €1,600 o 2 bote ng whiskey. Mula noon, ang 3 guhit ay naging pangunahing tatak-benta na ng kumpanya. Noong 1972, nang magpasya ang Adidas na pumasok sa pagbebenta ng mga kasuotan at hindi lamang sapatos, ipinakilala nila ang trefoil logo. Ang disenyong ito ay may 3 dahon na kumakatawan sa 3 pangunahing kontinente kung saan ibinebenta mga produkto ng Adidas, ang North America, Europe at Asia. Ang 3 guhit naman ay tumatawid sa gitna ng 3 dahong ito upang ipakita ang koneksyon ng kumpanya sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang trefoil logo ay ang eksklusibong ginagamit para sa mga linya ng Adidas Originals.
Ang linyang ito ay nakatuon sa mga lifestyle products, streetwear at mga retro o klasikong disenyo ng sapatos gaya ng Stan Smith at Superstar. Kinakatawan ng trefoil ang kasaysayan, kultura at pamana ng tatak sa labas ng aktwal na larangan ng palakasan. Habang ang three stripes naman ay kumakatawan sa mga performance apparels ng Adidas. Sa kabila ng mga natatanging tagumpay, ang kasaysayan ng Adidas ay nabahiran din ng mga ibang kontrobersiya mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyang panahon. Ang isa sa pinakamalalim na isyong pangkasaysayan ng tatak ay ang ugnayan ng mga tagapagtatag sa rehimeng Nazi noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Parehong naging miyembro ng National Socialist German Workers' Party o Nazi Party sina Adolf at Rudolf Dassler noong dekada 1930 nang sumiklab ang digmaan. Ang kanilang pabrika ay kinumpiska at ginamit upang gumawa ng mga armas militar, partikular na isang uri ng anti-tank weapon na tinatawag na Panzerschreck. Ginamit din ng mga sapilitang manggagawa o first laborer sa loob ng kanilang pasilidad sa panahong iyon. Sa modernong panahon, ang Adidas ay nakaranas din ng matitinding kontrobersiya na may kaugnayan sa mga pakikipagtulungan nito sa mga sikat na personalidad. Ang pinakamalaking krisis sa aspetong ito ay ang naging ugnayan ng tatak sa Amerikanong rapper at designer na si Kanye West para sa linyang Yeezy. Ang kolaborasyong ito na nagsimula noong 2013 ay nagdulot ng bilyong-bilyong dolyar na kita, tinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay na pakikipagtulungan sa kasaysayan ng sapatos. Subalit noong huling bahagi ng 2022, napilitan ng Adidas na putulin ang ugnayan kay Kanye West matapos maglabas ang artista ng mga pahayag na may kaugnayan sa antisemitismo at iba pang nakababagabag na komentaryo sa publiko. Ang biglaang pagwawakas ng kontrata ay nag-iwan sa Adidas ng bilyong halaga ng hindi naisagawang imbentaryo ng sapatos na Yeezy na nagdulot ng malaking pagbabasakitan ng kumpanya at nagbunga ng mga class action lawsuit mula sa mga shareholder na nag-akusa sa pamunuan na hindi maagang nagbabala sa panganib ng nasabing partnership. Bukod sa issue ng Yeezy, hinarap din ng kumpanya ang kontrobersiya sa kanilang mga kumpanya sa pagmemerkado. Noong Hulyo 2024, naglunsad ang Adidas ng isang kumpanya para sa muling pagbuhay ng kanilang klasikong sapatos na SL72 na unang ipinakilala noong 1972 Munich Olympics. Kinuha ng kumpanya ang sikat na modelong si Bella Hadid bilang mukha ng kumpanya. Ang hakbang na ito ay umani ng matinding batikos mula sa pamahalaan ng Israel at iba't ibang grupo dahil sa pagkakakilanlan ni Bella Hadid bilang isang vocal supporter ng Palestine na itinuturing nilang kawalan ng sensitibidad sa alaala ng 11 atletang Israeli na ng mga militanteng Palestino noong 1972 Olympics sa Munich. Humingi ng paumanhin ng Adidas at binago ang kanilang kumpanya. Ngunit ang insidente ay nagdulot ng pinsala sa kanilang reputasyon sa ilang sektor ng merkado. Ang paglago ng Adidas sa kasalukuyang panahon ay hinihimok ng tinatawag na terrace shoe trend o ang muling pagsikat ng mga klasikong sapatos na may mababang profile gaya ng Adidas Samba, Gazelle at Campus. Ang mga modelong ito ay naging lubhang popular sa mga platform ng social media. Ang estratehiya ng kumpanya na buhay ng kanilang mga klasikong produkto mula sa archive ay naging matagumpay sa pagkuha ng interes ng bagong henerasyon ng mga mamimili. Ayon sa ulat ng unang quarter ng 2026, ang momentum na ito ay nagpapatuloy kung saan ang kita ng tatak ay lumago ng 14% sa currency neutral na kalkulasyon na nagpapakita ng pagtaas ng kanilang market share laban sa pangunahing katunggali tulad ng Nike. Ang kompetisyon sa merkado ng sapatos ay nananatiling matindi, lalo na sa pag-usbong ng mga mas bagong tatak na nakatuon sa teknolohiya ng pagtakbo at inobasyon tulad ng Hoka at On Running. Upang labanan ito, pinatitindi ng Adidas ang kanilang pamumuhunan sa mga makabagong teknolohiya para sa mga seryosong atleta. Ang kanilang linyang Adizero, partikular ang Adizero Adios Pro, ay patuloy na nagtatala ng mga bagong record sa mga pandaigdigang marathon na nagpapatunay na ang tatak ay hindi lamang isang fashion icon kundi isang nangungunang puwersa pa rin sa larangan ng high-performance sports technology. Ang balanseng pagtuon sa kasaysayan ng disenyo at sa makabagong siyensya ng palakasan na nagbibigay sa Adidas ng matatag na pundasyon upang panatilihin ang kanilang posisyon bilang ikalawang pinakamalaking sportswear brand sa buong mundo.